Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y natatakot pag bigyan na lang kayong nag-iisa sa buhay? Kayo ba'y natatakot po? Opo. Bakit po kaya? Kasi po ano po, una po sa lahat, sa ganito pong edad ko, parang kapag po nag-iisa na lang po ako sa buhay, katulad po ng, share ko lang po yung ano, kasi po, yung, ano ba? Naiyak ako. Kasi po, ano, yung, ako po kasi, wala na po akong tatay din. Nakikitira lang po ako sa bahay po ng kaibigan ko. Din yun po, parang, nung ano po kasi, nung last month po, ano po, na-depress po ako about po kasi dun sa, parang, ano po kasi, yung nag-iisa na lang po ako, naiisip ko po na nag-iisa na lang po talaga ako sa buhay. Then yun po, nung nagtagal naman po, nag-okay na po ako dahil po sa mga nakakasama ko po dun sa bahay. Tapos yun po, ano po, takot po ako mag-isa kasi po parang, ang bata ko pa po kasi, tapos hindi ko po alam yung mga gagawin ko po sa buhay ko. Tapos, ano nga po, yung napakabata ko pa po para maging mag-isa. Parang hindi ko po kaya ng lumaki mag-isa po, ganun. Kayo po? Kayo ba natatakot po mag-isa po? Opo. Bakit po? Kasi po ano, hindi po madaling mag-isa kasi halimbawa po, wala pong yung halimbawa yung uuwi ka, yung mag-isa ka lang, tapos sa bahay, yung wala man lang yung parang yung walang nag-aalala sa'yo, yung ganun po. I see. Pero sorry to hear that po na narinig ko po yan, no? Kasi alam naman natin, sa buhay po, minsan iba po tayo ng mga kwento. Minsan, ang mga masasalimuot pa, yun nga, yung nakakasama natin mga loved ones, biglang hindi natin sila biglang nakikita, or biglang na lang yung buhay sobrang iksi, no? Dito na po sa Pilipinas, hindi lang maaari kayo lang po nakakaranas, marami po mga ganyang pangyayari. Pero tanong ko lamang, sa tingin nyo ba ang buhay ba ay unfair o sa tingin nyo patas lang lahat-lahat? Ano po, para ang unfair po. Bakit po kaya? Kasi po ano, yung kung titingin po tayo sa buhay, kung titingnan po natin yung ibang tao, parang sila po, yung iba po kasing tao, parang pag titingnan po natin, ganyan, walang problema, parang ang sagana po sa buhay. Tapos, yung pagtitingnan nyo naman po yung sarili nyo, parang ano po, yung, ba't ganito, ba't pagdating sa akin, sobrang hirap, ba't sa kanila, ganyan, ganyan po. Parang sobrang unfair po kasi magkakaiba po ng buhay. Kayo po? Sa tingin nyo, unfair po ba ang buhay o sa tingin nyo patas naman? Unfair po. Bakit naman po? Kasi po yung parang ganun na lang din po yun eh. Yung makikita mo yung ibang tao na ang gaan-gaan ng sitwasyon nila, pero yung makikita mo yung sarili mo na parang yung hirap na hirap at yung kailangan mo tulungan yung sarili mo para umangat. Pero tanong ko lamang, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa kaligitnaan nitong taon na to? Ano po, sa ngayong taon po kasi marami pong nangyari. So, hindi po maiiwasan yung may malungkot po na mangyari. Pero at naman po, may maganda naman pong nangyayari. Parang anuhan lang po yan. Hindi naman po palaging masaya, hindi po pwedeng palaging malungkot, gano'n po. Dadating po talaga tayo sa point na sobrang hirap, sobrang nakakalungkot po halos. Ang dami na nga po ngayon na de-depress dahil po sa hirap po talaga ng buhay, yun po. Kayo po? Sa tingin nyo, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa kaligitnaan ng taon na to? Parang ano po, yung halo-halo, yung, di ba, mag-iisip ka ng malungkot, mamaya-maya naman, papalitan na naman ng saya. Parang po, yung iniisip mo, parang wala lang din po. Kasi, mamaya sasaya ka lang, mamaya naman, malungkot na naman. Parang ang bilis lang din po. Pero kaganito, sabi ng maraming Pilipino po, kaya po sila malungkot o malungkutin in general ay dahil wala pong pera. Kayo ba naniniwala na yan ang dahilan ng maraming Pilipino? Malungkot, walang pera? Para sa akin po kasi,
Hindi naman po kasi basehan yung pera para po maging masaya tayo o malungkot. Kasi po, dadating po talaga tayo sa hirap. Tas parang, hindi naman po palaging sagana tayo sa pera, lagi tayo may pera. Tsaka hindi po rason yung pera para maging masaya lang po. Marami pong pwedeng gawin tayo para maging masaya. Yun lang po. Kayo po. Sa tingin nyo, sorry. So, kagaya po nun, sabi ko kanina po doon sa tanong po, yan, sa tingin nyo, naniniwala kayo, sabi ng maraming Pilipino, kaya po sila malungkot o malungkutin ay dahil walang pera. Kayo ba naniniwala po? Hindi po. Dahil po kapag naman po yung pera, kaya naman pong kitain yun. At saka, yung pagiging masaya, mas madami pong dahilan. Kasi, yung pera naman po halos pwede naman pong makita sa yung pwede mo paguran, pero yung tuwa at saka yung mo sa paligid mo, parang yung magaan po, yung parang wala kang iniintindi, pero yun nga po. Ganon. Sige to, may mga iba pong mabis na ibang katanungan. May iba lang ng konti. Sabi kasi sa napanood ko po sa isang online social media platform. Kayo ba yung nagso-social media like Facebook, TikTok at iba pa? Ako po, TikTok po, ayun. TikTok, kayo po? Facebook. Okay, so ganito. Sabi kasi na isang nagpakilala ng vlogger po or nag-gumawa siyang reaction video, sabi niya itong simula daw itong 2024 hanggang sa mga susunod na taon ay pabagsak na po ang mga vloggers and content creator. Sabihin, nalalaos na dahil walang kakwenta-kwenta na daw ang mga pinaggagawa daw nila. Kayo ba naniniwala na palausa po ba lahat ng content creator or vlogger? O sa tingin nyo hindi? Ako po, hindi ko po sure. Kasi ngayon po, madami po talagang gumagamit ng social media. Halos, karamihan na po talaga social media na po yung ginagamit. Kasi po, parang ngayon po, madali na lang po talagang makakuha ng trabaho, lalo na po sa social media. Like, marami na pong apps, marami na pong na pwede nyo pong gawin. Tapos, lang po talaga, dito po sa social media, marami na po talagang kumikita. Tsaka, lang po kasi yung kailangan, sipag at tiyaga po. Yan. Pero kayo po, palausa po ba sila o sa tingin hindi naman? Hindi naman po, kasi nasa mga suporta din po yun ng mga tao. I see. Pero sa tingin nyo po, ano bang gusto nyo sa isang content pag napapanood nyo? Anong uri ng vlog? Ano bang inyong favorite na content pag napapanood nyo? Akin po kasi, kadalasan po, yung kapag po nanonood po ka ng mga vlog, content, ganyan po, yung love team po. Love team. Parang po kasi kapag po nanonood po ako ng mga ganong love team, nakakalimutan ko po lahat ng problema ko. Like, yun po yung nagiging ko po dahilan para po hindi po ako magstay dun sa problema ko, para po hindi po ako magmukmok. Yun lang. I see. Kayo naman po, ano bang inyong favorite na content na napapanood nyo sa online? Yung Go lang, kaya pa. Kaya mo. yung related po sa buhay. Sa mga buhay. Parang mga documentary, ganon. Ganon. Yung feel mo po, yung related mo po, parang yung, halimbawa po, So, basta more about sa life ng isang tao. Ganon. Okay, understand. So, ito, may iba mga kanito na tanong. Mas madali na po ito. For sure, makakasagot kayo. Sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Ako po, hindi ko po yun masasabi sa sarili ko na mabuting tao po ako. Kasi po, ako po kasi, ayoko po nang magsisinungaling pala na po sa sarili ko. Like, kahit ang dami pong galit na tao sa akin, ganun. Ako po, hindi po ako mabuting tao kasi po, alam ko po sa sarili ko na may mga pagkakamali po ako nagagawa, like, lalo na po sa family ko. Tapos, yun po, hindi po talaga maiiwasan yung isang tao po kasi, wala pong tao na walang kasalanan, di ba po? Ganyan. Halos lahat po tayong tao, may kasalanan po tayo. Kaya, ayun po, kahit po sabihin po nating mabuti po tayo, hindi po natin yun masasabi talaga kasi po, alam po natin sa sarili natin na kahit kailan po, hindi po tayo naging mabuting tao. Kasi, first of all po,
kahit po nung kakapanganak pa lang po natin, meron na po tayong kasalanan sa Diyos. Kayo po, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi po. Kasi po, hindi naman po masasabi yun gawa ng, hindi mo po, saka po, nagkakamali ka din naman po. Minsan naman po, may mabuti din naman pong nagagawa. Pero, pero hindi naman po, ibig sabihin nun ni, mabuti ako, pero, meron naman po. Kaya, yun lang. I see. Pero ganito, paano din po malalaman kung isang tao po ay mabuti? Paano ba natin nakikita yun? Siguro po ako, kung makikita ko po yung isang tao na mabuti, kapag po yung, ako po kasi, parang, kapag po may nakikita po akong isang tao, tapos titignan ko po siya, parang, ganito. Minsan po, tingin ko po na, ang tahimik po kasi, parang ang bait-bait po, parang ano naman to, ganyan. Parang nag-ano. Tapos yung pagka, minsan naman po, paano ko po makikitang masama? Yung sa Aurelio po. Ganun po. Napakaano ko kasi. Okay, understand kayo po. Ano Paano nyo malalaman kung isang tao po ay mabuti? Kapag po yung nakikita mo yung, halimbawa po, yung makikita mo po yung isang tao na, parang yung antahimik, tapos walang, I see. yung yung wala po siyang, ang iniisip niya lang po is, yung mabuti, yung wala pong gagawin yung masama, yung nag-aano po siya, yung parang tumutulong, tsaka po yung nagpapasaya din po. I see. Pero tanong ko lamang, mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Yes or no? Minsan po. Ako po, hindi masyado. Hindi masyado kayo? Minsan lang. Minsan. Pero pag search kay Google, na nagagawa nyo naman pag hindi nyo alam isang salita. Opo, ayun pa. Yan. Siyempre, bigyan ko kasi kayo ng konting trivia o konting kaalaman. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti ang isang tao, may kinalaman po sa tinatawag na moral excellent o morally upright. O sa wikang Pilipino, ugali po ng tao sa kanyang sarili. Dapat walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Ako po, opo. Pagsisinungaling po talaga ako halos sa buhay ko po. Kayo po? Opo. Yun nga po ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan po unang matututo ng bata paglaki. Makapagsinungaling, kasama na ang sikreto at pagtatakpan. Lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magnakaw ng isang gamit kahit po nilapis, ballpen, barya, may napul sa kalsada, ibinulsa, or kung nasasabihin mo, uy friend, may libreng movie dito pero may bayad. Sige, download na lang natin to. Pwede naman yan. Kayo ba nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Hindi pa po. Sigurado kayo dyan? Opo. Kayo po? Ako ba, aminin ko po. Kasi po, nung bata po ako, sobrang ano ko po talaga bata. Like, sobrang maldito ko po bata dati. So, ayun po, pag po may nakikita pa akong gamit sa school, yung kapag po maglilinis po ako, kasi po, nanghihinayang po kasi ako sa gamit eh. So, hindi ko na po tinatanong kung kanina to. Ay, nakaka na lang. Kinukuha mo na lang, no? Yun nga. Pero niniwala naman ako may mga tao hindi pa nalikas nakapagnakaw. Pero wag lang sana pong dumating po sa inyo mapagnakaw dahil napakatindi talaga niyan. Pero imagine nyo, andyan lang yung police station, eh baka maraming pong tao ang namamasyal na sa kulungan. Kasi technically, guilty talaga tayo, so nakakarami. Basta magnakaw ka lang, na hindi galing sa'yo, talagang guilty. Yun nga lang, kaya daw tayo nakapagnakaw ay wala yan sa presyo. Natutokso tayo sa isang bagay, kaya nakukuha na natin. Kaya minsan, nahuhulog talaga tayo dito. Yun nga lang, marami talaga ditong guilty. Pero ito po, kayo po ba yung nakaranas na maggalit sa isang tao? Actually, ako po, opo. Mabilis po kasi sumama yung loob ko. Ay, see. Kayo naman po. Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o medyo tumitindi ang stress? Tumitindi po. Tumitindi ang stress. Kayo po. Ano po, okay po kasi, parang pag po kasi nagagalit ako, bilis po talaga sumama na loob ko. Pero pag nagagalit po kasi ako, hindi ko po sinasabi. Parang kinigim-gim ko na lang po sa sarili ko. Pero hindi po ako nangaaway. Hindi po ako nananakat. Ay, tayo lang yan. Ano po? Sa ibang tao po kasi, ganun po. Hindi po talaga ako nananakat. Parang kinigim-gim ko lang po yung galit.
I see. Pero syempre normal naman po pag po tayo kunwari binubugbog, nasasaktan, syempre magagalit. Ano naman po tayo nakabungis-ngis o natatawa pero nasasaktan na. Pero baka deep inside, siya sabing hindi siya nasasaktan pero bigla na lang manggugulat na lang, ibinuhos na pala ang naipon. Kaya minsan na nangyayari, hindi mo kailangan sapakin, suntukin o barilin mo o anong gawin mo sa tao. Ang kailangan mo lang pala ay magalit lang, hindi mo kailangan magmura. Kaya nga may sinasabing may na-offend sa salita, kaya minsan may nasasaktan kaysa physical. Yun nga lang, lataga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kunyari nadapa ka lamang, nadulas, na pa-OM, alam nyo na po yun. OM? Gets nyo na po. Kayo ba ay kunyari, naranasan nyo ba? Magugulatin, nababanggit nyo na lang ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Yung OM, alam nyo na, yung OMG, yung ganyan. Oh my God. Sabi ko sa inyo, kaya hindi ko po kayo sabihin. Kaya yun po, nababanggit nyo ba? Ano po? Ako po hindi po. Parang iba po kasi nasasabi ko kapag po nadadapa ako. Iba naman. Iba naman. Kunyari, ay nanay ko. Pero kayo po, Hindi po. pero familiar naman kayo doon. Opo. So never nyo pa nagamit. Aside na nabanggit po kanina, I mean never nyo pa nagagamit. Hindi po. Well, mabuti po kung gano'n, no? Kasi Panginoon po natin yon, hindi dapat siya, pag kunwari, nahulog lang yung cellphone, na OM, gano'n na. Sa tawag doon ay blasphemy o pababastos. Nadudungisan kasi ang pangalan niya na minsan hindi talaga magandang tingnan. Yun nga lang, wag sanang dumating na nasasanay tayo sa ganung mga vocabulary, no? Pero ito po, nirerespeto niyo ba magulang niyo? Minsan may mga away pong nangyayari. Ako po, kadalas po kasi ako, hindi po kasi ako sa family ko eh. Kaya madalas po ang pag-aaway. I see. Kayo po? Meron ba kayong away sa mga magulang niyo o madalas nare-respeto mo naman? Madalas po nare-respeto. Pero may away bang nangyari o never Meron pa? po. Meron din. Yun nga po, kaya po naitanong yan kasi pag sabi natin po honor your mother or father, ibig sabihin, dapat nire-respeto natin magulang, walang away as in zero. Pero imposible yan. Pagkabata, kunwari, nagtatantrums ka, hindi ka na nabigyan ng candy, ganun na nga yun. So, automatic, lahat talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, ito po ilan lang sa maraming tanong, hindi ko hinusgahan, hindi ko sinisiraan, kasi kasama rin po tayo sa mga ganyang tanong na yan. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po to pananakot, at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Ano po, guilty po. Guilty kayo po. Guilty din po. Saan kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Ako po, hindi ko po alam. Hindi nyo Kasi sure. hindi naman po natin yan pero depende po yan sa pagkatao na rin po. Kasi po alam po natin sa sarili natin kung ano po, nagiging mabuti po tayo sa lahat ng ganun. I Tapos see. madalas po gumagawa ng pagkakamali. Kayo po. Hindi ko po sigurado kasi po wala naman pong kasiguraduhan na tama ang ginawa mo, may mali. I see. Pero bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa. Kunwari may isang kriminal. Sabihin natin siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po sa nagawang kasalanan. Pero parang 50-50 pa ako dyan sa kulungan na yan. May nagawa naman ako siguro mabuti o may nagawa akong masama, pero hindi po ako sigurado. Pero kalokohan sasabihin ng judge, sabihin kalokohan yan. May nagawa kang kasalanan, alam mong hindi yan 50-50, kaya ibig sabihin siguradong kailangan siyang itapos sa kulungan, kailangan niya talagang pagbayaran, kahit ano pang paliwanag. Tama po ba? Kailangan niya talagang pagbayaran ng kriminal na nagawa niyang kasalanan. Kung yung ginawa niya naman po kasing pagkakamali is sobrang po talaga, tapos nakasakit pa po siya ng ibang tao, kailangan niya pong pagbayaran talaga yun sa kulungan. Kayo po. Sa tingin niyo, kailangan talaga pagbayaran ng kriminal kahit hindi siya niniwalang may kulungan? Po. Tama po kasi kung nagawa mo naman kung nagawa mo po yung kasalanan na yun, dapat mo pong pagbayaran. Ngayon, parang ganito rin po sa isang illustration. Sabi kasi sa Bible, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po man nagawang kasalanan, magaan o mabigat. Kahit may nagawa kayong isang kasalanan, ay tiyak walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sipin lamang po ang tanong ko lang,
Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayong dalawa. Tayong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Opo. Nag-aalala kayo? Kayo po? Opo. Dapat po tayo mag-alala. Yes, di ko po kayo kilala, pero siguro walang masama kung magbigay po ako dito ng mabuting intention kami, dahil po buhay ang pinag-uusapan. Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot po sa kamatayan? Opo. Kayo po? Opo. Kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng napakahaba, ilan pa kayang years kung sakali? Sa akin po, gusto ko po sana ng sobrang tagal papuntaan kasi ang dami ko pong gustong gawin dito sa mundo. Like 100 years? Kung pwede po ako abutin ng 100 years, sana po. Kayo po? Ganun din po. Ganun din. Opo. Pero tanong ko lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa buhay? Hindi po. Hindi, kayo po. Hindi rin po. Yun nga po ang problema. Hindi ko kayo tinatakot, hindi po ako manghuhula dito. Huwag naman sana bigyan pag-uwi nyo, bigyan na lang kayo masagasaan ng sasakyan, tamaan ng kidlat, lalo ngayon na ulan, or minsan may mga loko-lokong mga aso sasakmalin sa mukha nyo, kunwari lang. Hindi din talaga alam kung gaano ba katagal ang buhay po natin. Pero huwag naman sana na biglang bigla-bigla, gano'n na mangyari. Kasi sabi sa Bible, lahat po tayo mamamatay at haharap tayo sa judgment day ng Panginoon. Ang masakit nga po dito, kung may mga nagawa tayong kasalanan na hindi natin pala ito napagsisihan, hindi natin ito sineryosong ayusin, sa mata ng Panginoon, automatic, sa impyerno talaga itatapon. Dahil ang Panginoon po ay galit siya, hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga kasalanan tulad natin. Kaya hindi lang kayo guilty, tayo pong lahat. At sabi sa Biblia, walang sino man pong mabuti kahit isa. So kung tutuusin, patas po. Kahit pong pinakamayaman na tao sa buong mundo, kung siya po may ginawa mga kasalanan, hindi rin siya mabuting tao. Kaya kung kunyari tatanungin po sa isang tao kung siya ay mabuting tao, dapat niya talagang sagot, ay hindi. Dahil may nagawa talagang kasalanan. Bagamat nakapag-alala talaga, dahil yan ang puot ng Panginoon sa ating lahat, pwedeng magbago lahat-lahat kapag narinig natin ang salita na to. Narinig mo yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Narinig mo yung salitang mercy? Hindi. Kayo po? Hindi rin. Pero ano kaya sa Tagalog ng mercy? Any idea? Try to guess. Ikaw, may idea? Mercy. Nagsisimula sa letter A. Mercy po. Oh, ano sa Tagalog nun? Very common yun. Parang hindi ko po. Nag-e-end sa letter A din. Okay po. A, A. Oh, sirit na. Sirit na. Narinig mo yung salitang awa. Ayun. Narinig niyo na. Opo. Kayo ba yung lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Ako po, especially opo. Kayo po. Madalas po. Kasi pag sabi po nating mercy or awa, ibig sabihin, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, na inamin natin na tayo po yung mahina. Humihingi tayo ng gabay sa Kanya, at kung medyo magulo ang isip natin, kailangan natin ng tulong niya para mapuno po ating kaisipan ng Kanyang mga salita. Sabi, nagmamakaawa tayo. Dahil sa mata ng Panginoon, hindi po niya nakikitang insulto ang humingi sa Kanya ng mercy. Bagkus, yan dapat ang kailangan ng tao, katulad nyo, katulad nating lahat. Habang po tayo buhay, sana hindi po masayang ang mercy. Dahil pagdating ng Judgment Day, wala na pong mercy. Kasi nasayang po ang mga pagkakataon. Pag po tayo lumapit na may mercy sa Panginoon, alam ng Diyos na hindi natin talaga kayang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan. Yes, wala kayong sakit, pero yung mahagawa ng kasalanan, imposible yan. Araw-araw tayong gumagawa ng kasalanan, at maaari hindi ko rin po alam kung ano ang nasa inyong puso at sa inyong isipan. Ang Panginoon po ang nakakaalam niyan. Kaya napahalaga po na lagi tayong magpakumbaba sa harap ng Panginoon. At pag nangyari po yun, dito na po magbabago ang takbo ng kaso. Ano ba ang ginawa ng Panginoon po sa ating lahat upang tayo po ay hindi itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ano po, inako po na, yung Panginoon na po yung umako po sa lahat po ng kasalanan natin. Siya na po yung, tiniis niya po lahat ng hirap po na binigay po sa kanya na pinaranas po sa kanya. Okay, meron kayo dalagdag pa? Wala na. So yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit.
wala siyang ginagawang masama. Gusto niyang tumulong dahil ito po ang tinatawag na unconditional love. Pag-ibig na walang kapalit. Maaring nararanasan natin yan sa mga ibang taong bakit ganito ang ginagawa niya kasi hindi siya nanghihingi ng kapalit. At ganyan din po ang ginawa ni Jesus. Gusto lang niya magbagay ng katotohanan, pero ang problema, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila silang masusunod. Yan yung dahilan kung ba si Jesus ay pinatay, tinorture, at ipinako na sa krus ng Kalbaryo. Bagamat namatay siya doon, pero siya nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natala po ang kasamaan, natala po ang kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, pwede po makalaya ang isang tao kung may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? So yan yung sa kulungan na pwedeng makalaya ang isang tao kung may nagbayad po ng danyos. At ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa kasi may bayad po tayo ng kasalanan. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Oo. Parang Hindi nyo pa narinig. Kayo po, narinig nyo na yun? So first time. So pag sabi po nating repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Halimbawa, bigla kayong nagkalagnat. Kunwari hindi naulan kunwari exemption lang po ito. Bigla kayong nagkasakit. Sa tingin nyo, makapunta pa kaya kayo dito sa parke na to? Hindi po. Hindi, kayo po. Hindi din. Bakit po? Kasi po, sobrang hirap po kasing lagnatin talaga. As in, parang pag nilagnat po kayo, damay-damay po buong katawan. Siyempre, kalokohan naman po talaga. Kung po tayo nagkasakit, dapat gusto natin talagang gumaling muna bago natin magawa itong gusto natin. So, pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at talikuran ang nagawang kamalian. Hindi naman pa siya basta sorry. Kung hindi, pinagsisihan natin, umaalis tayo sa kapahamakan. Babaguhin ating puso at isipan. So, hindi po siya isang beses gawin, araw-araw po yan. At ang panawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, check, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po kami umalis, meron ba kayong katanungan po? Wala kayo, wala po? Wala naman. So, meron po akong mabilis lang ilang katanungan. Sa tingin nyo ba, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Kayo po. Sa tingin nyo, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Ako po, hindi po madalas kasi pag sisimba lang po kami, ayun po, pagka may free time po. Kayo po? Simba lang din po. Pero nabuklat nyo naman ang Bible sa Apo. tanang buhay nyo po. Ganun din. Kasi ganito lang yan, di ba? Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Di ba? Kayo din kakain. At di ba, araw-araw yan, di ba? So, sana gayon din po kung sa Bible. Meron kasi nagsasabi na no Bible, no breakfast. Ibig sabihin, pagising sana natin sa umaga, sana hindi po dot-dot sa cellphone. Mukhang lahat tayo siguro dito ay guilty kasi katabi natin ay cellphone. Opo. So, sana unahin natin muna ay ang pagbasa po ng kanyang salita, simpleng panalangin sa Panginoon, pasasalamat at paghingi ng gabay sa kanya, sa atin, sa araw-araw. Kasi ibig sabihin, sana mabasa natin kanyang salita dahil yan yung magiging gabay natin hanggang sa uli. Kaya po tayo nandito sa mundo ay dahil sa Panginoon para makilala natin siya. Ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo sa impyerno pupunta. Yan po ang judgment po ng Panginoon sa ating lahat. Kasi yan doon ang justice. Pero maraming po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, tsak maliligtas po yung tao, hindi dahil sa pagiging mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po. Kung wala na po yung katanungan. So kung wala na po yung katanungan, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo at God bless po. Maraming salamat din po.